Hello po sa aking mga kaibigan sa YouTube, mga viewers ko po. Magandang hapon po uli sa inyo. Ngayong araw po na ito, isi-share ko lang sa inyo kung ano ang nangyari. Ngayong araw na to, hindi po ako nakapag-work kasi po nasira na yung refrigerator namin at dumating po yung gagawa. Maikwento ko lang po sa inyo ng mabilisan kung ano nangyari. 6 months ago, June po, last June 2024, bumili po kami ng refrigerator mag-asawa dahil po nasira yung refrigerator namin. Pero kasama na rin po yung may isa pa po kaming biniling appliances na magkabukod ng resibo. Ngayon po, nung binili namin yung refrigerator, hindi inalok po nila ako ng insurance, ng appliances insurance. Kasi po dito pag bibili kayo, kailangan, kung gusto nyo makasure, factory insurance po 1 year. Pero po store insurance, nagbebenta po sila ng insurance para kung may defect, pwedeng palitan. Pag wala po kayong biniling insurance sa store, meron lang po silang 60 days. 60 days lang po. Depende po sa bibilan nyo. Pag electronics po, ganun. Ngayon po ang nangyari ganito, hindi po ako bumili ng insurance ng refrigerator kasi hindi ko naman po akalain na masisira siya kaagad dahil ini-expect ko naman po made in USA yun. Ang nangyari po, nakabili po kami ng refrigerator, inuwi namin, ginamit namin, then after 6 months nasira po yung refrigerator namin without insurance. Hindi ko po na-realize, factory naman po, warranty siya. Naiwala ko po yung resibo, hindi ko po naitago, pero po yung isang binili namin, may resibo po ako, same naman yung date. Kaya natandaan kong wala pa siyang 1 year, 6 months na check ko yung isa. Ang isi-share ko lang po sa inyo ganito, sabi po ng mister ko, ibalik natin kasi may warranty pa yan. Sabi ko po, baka wala na kasi hindi kami bumili ng insurance, ganun. Medyo hindi ko po alam, wala pa po akong experience na magsoli ng gamit na tapos napakalaki po no, refrigerator, ganun. Hindi ko naman po alam. Ngayon, ang nangyari po ganito, tumingin sabi ko po sa mister ko, dahil importante po yung pagkain, yung mga breakfast po ng mga bata pag pumapasok, titingin po kami ng another, sabi ko kahit maliit lang, hanggang sa masolve yung problem dun sa isang binili namin. May maliliit lang naman po, kahit kako maliit lang. Sabi po ng mister ko, wag, sayang. Pero tumingin po kami ngayon, muntik na po kaming nakabili ng maliit na refrigerator. Hindi po kakasya dun sa sasakyan namin, maliit lang po yung trunk, i-deliver. Sabi ko po, titingin kami sa iba. Ang nangyari po ganito, binalikan po namin yung store na binilan namin ng nasira naming refrigerator. Hindi ko na lang po babanggitin yung store kasi po baka ako'y hindi ubra dahil wala ang authorization nila. Ang good news po ganito, yung sales guy na tumulong sa amin nung bumili kaming refrigerator, nakita niya po kami, tumitingin uli kami ng refrigerator na may freezer din po, ganun. Sabi po niya, nahihiya po akong tanungin kasi inalok niya ako na insurance, dinecline ko. Sabi ko po, ayaw namin kasi wag na ako kasi naniniwala ako na matibay naman yung binibili namin.
Napakabait naman po. Sabi niya, ano daw ang nangyari? Sabi ko, oy, sabi ko, nasira yung refrigerator. I was bought it last year, just 6 months ago. Tapos sabi ko po, nasira. Sabi niya po, do you have a insurance? Sabi ko po, hindi, wala kaming insurance. Tapos sabi niya po, do you have a receipt? Sabi ko, isa pang problema na wala ako yung resibo. And then, ang sabi niya po, okay, sabi ko wala pang 1 year kasi nakita ko yung isang insurance, nakita ko po yung isang resibo namin 6 months pa lang, June, sabi ko. Sabi niya po, napakabait niya po, sabi, let's go and check what I can do, sabi niya po, ganun. Sa madaling salita po, natuwa po ako. Sabi ko, okay, tinanong niya po yung pangalan, nakapangalan sa mister ko, tapos po yung telephone number. And then, na-trace niya naman na nagsasabi po kami ng totoo. Na bumili kami, nakita po yung phone number namin, yung pati delivery fee, nakita niya po, $50 yung delivery fee. Tapos po, sabi niya, okay, wag na raw kami mag-alala, warranty raw po. Meron pa under warranty pa raw po ng factory. Natuwa po ako. Ngayon, nagpa-schedule po ako. Binigay niya lahat ng information. Tinawagan ko po yung factory. Binigay niya po yung telephone. Napakabait naman po nung sales guy. At natulungan niya po kami. Tuwan-tuwa po ako dahil ang tagal-tagal kong iniisip kung paano ba to, sabi ko. Yung pala, pagpunta po nung gumawa ng refrigerator, pinalitan lang naman po pala nung parang, hindi ko po alam kung motor ba yun o battery na mga kasinlaki lang ng cellphone, na malaki, kalahati po siguro ng cellphone. Kinunan po nung husband ko ng picture para po siyang battery. Sabi po namin what happened. Sabi po nung guy na yun daw po yung para pang defrost daw po yun pagka masyado ng maraming yelo, kusa daw po yung magre-release para hindi nabubuo yung mga yelo sa freezer. And within 8 hours, automatically yun. Ang nangyari po pala, parang nabali siya, parang napuwersa. Sabi ko, baka ako may defect na siya talaga kasi 6 months pa lang. Minsan lang nangyayari lang daw yun, pero hindi ko na po siya inusisa, basta natuwa ako dahil napakadali lang naman po palang gawin. Yung stress na inisip namin ng mister ko dahil sa hindi ko pagbili ng insurance, ay nako, buti po na solve. Marami pong salamat kay God. Iisip po ako ng isip na lagi ko pong iniisip kung anong gagawin ko, kung bibili ba ako ng panibagong frigidaire. Naku, i-stop ko na po yung aking calling. Andito na po yung anak ko. Ang aking video pala, calling tuloy. Sorry po. At see you na lang po uli. At excited akong ikwento sa inyo. Maraming salamat. See you next time. God bless you po. And God bless to everyone. Bye-bye.